Marcos Jr. Nagkandidatong ka-presidente. Nagkasakit ako kasi mayroong kami papel na papapirmahan sa Quiapo balik-balik. King computer, king padalakan Lisa Mandaraya. Ang tao bumuto ulit kay Mandarambong si Lisa. Ito si Bongbong Marcos. Bongbong, nakaupo ka na. Naputang ina yan na Romualdez naman Jr. Yan naman ang speaker. Speaker naman, kawata ng putang ina yan. Alam mo, Marcos Romualdez, ang pira hindi madadala sa kamatayan. Ang kayaan nyo habang buhay hanggang anak nyo, apu-apuhan, kawalang yan yung kapalang mukha nyo. Iinit dito yan. Oh, ngayon, Romualdez, waray ka, waray din ako. Putang ina mo, matapang ka ba, lumabas ka? Walang naman tayo. Kaso Romualdez, pumunta ka sa Tacloban City, galit ang mga partido mo doon. Kaya hindi ka tunay na Romualdez. Hayop ka. Kasi ang nanay mo, mga kumis. Si Imelda Marcos, sulok flight, ibang ina, panganay yan. Tatlo lang sila magkapatid. Imelda, Pio, at saka Coco Romualdez, ng mga putang ina nila. Ngayon, Bongbong Marcos, napunta kayo sa, ano itong nasan to? Hawaii. Ngayon, ano nangyari sa inyo? O, di po kayo doon. Sino nagpabalik? Kami mga nuyalis. Wala kayo utang na loob mga putang ninyo. Ngayon, nagkandidato ka ka-presidente. Anong ginawa mo kay Tatay Digong? Ha? Kidnapping? Kinidnap mo doon sa daig? Na walang hiya kayo, wala kayo utang na loob? Ang tatay mo, pinalibing sa bayani? Ha? Walang hiya ka, Bongbong Marcos. Pagkati ko hindi ka presidente, display ka lang. Ang nagmamanage, ni Lisa, at saka si Romualdez, ang nangangawat. Yan ang mga adik, ng mga lutang. Ito pa. Ito yung Sandra, na congressman. Kala ko lalaki, putang ina ka, kadugo ko lang pala, bakla. Kawatan. Nahulihan ng Shabu. Kintago. Walang kaso. Mga putang na nyo, wala kayong hiya. Ang kakalambukan nyo. Tandaan nyo, ang kayamanan, hindi madala sa kamatayan. Ang kahiyaan, hanggang apu-apuhan, mga walang hiya kayo. Kung pwede lang, Marcos, kung pinalayas ang tatay mo, masahol ka pa. Pakahilahin ka namin doon sa Malacanang, na lumayas ka, nabuisit ka, pangag ka. Wala kang ginagawa sa Pilipinas. Paano ang 3 years? Ang 3 years, ano ang project mo? Ha? Alam ko ang project nyo. Sibuyas, smadling, bigas, asukal, drug, putangin na nyo. Lahat na mafia, nasa inyo na. Mga walang hiya kayo. Naghihirap kami. Sana Bongbong Marcos, ang payo ko sa'yo, matanda na ako, senior na ako. Sana bumaba ka, huwag ka na maghintay, magpatayang-patayo. Bumaba ka, lumayas ka. Kasi wala kang nagawa ang 3 years. Ano ba ang gagawin namin sa'yo? Nagsasalita ka, bunol-bunol. Nagsasalita ka, sinungaling. Anong dapat ang gawin namin sa'yo? Wala kang yung tapos na pinag-aralan eh. Nakahamon ka ng mga attorney na babi niya ng suka. Mayroon mga lisensya yan, yung kapilang mukha mo. Ikaw, wala ka nang linabas na lisensya. Na lisens na attorney. Totoo lang, Bongbong Marcos, kung pwede lang, Lisa, Romualdez, ikayo ang nagmamanage sa Malacanang. Lumayas na kayo. Ikayo ang nagpapahirap sa Pilipinas. Lisa, Marcos, Romualdez, kayong dalawa, mga makakapal ang mga mukha nyo. Ikaw, Lisa, attorney, teacher ka pa ng attorney ng law. Kung tingin mo, ano ang ginagamit mo pagka-attorney? Lisa, di mo alam,
Ako walang pinag-aralan. Mahigit ka pa na wala kang pinag-aralan. Nanginginig akong kagalit sa'yo. Kung pwede lang, bumaba ka, Marcos. Galit na galit ako sa'yo. Alam mo, Bongbong Marcos, ang binata ka pa na animal ka, laki sa layaw ka, inom doon, disco doon. Hindi ka nag-aral. Nagalit ng tatay mo. Anong ginawa ng tatay mo sa nanay mo? Binato ng astray. Ay, spoil kang animal ka. Walang niya ka. Wala kang utang na loob. Tandaan mo na bumalik ka sa Pilipinas. Kung hindi si Duterte, Presidente Duterte, wala kayong utang na loob. Naging takas nyo, dindokot nyo. Sana si Pans. Doon sa dahil. Si Pans. Sa sunod, Diyan na sa harap. ang ginawa mo, baka mahigit pa sa'yo. Ay salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po, kapatid. Lungsod ng Muntinlupa, 3 sasakyan kami dito. Yan po ang aking mga kasama nandyan na naniniwala sa ating ipinaglalaban sa ngayon. Mga minamahal kong kababayan, kitang-kita na natin ang mga nangyayari. Subalit, tayo po ay nagkakaroon pa ng pagdadalawang isip sapagkat parang nag-iiba-iba ang kulay natin, subalit isa ang gusto nating ipaglaban. Gusto kong liwanagin sa inyo na kami ay narito, walang kulay na dinadala, walang partido ng politiko na dinadala. Ang tanging dala namin ay pakikiisa sa ating mga kapwa Pilipino naniniwala sa tunay na pagbabago para sa ating pamahalaan. 1986, ang mga Pilipino ay nagkaisa. Tandang-tanda ko po yung mga pangyayaring yan sapagkat ako ay 29 na taon na noon. Ang mga Pilipino ay nagkaisa upang dito sa bansang ito ay palayasin ang diktador at walang iba yan kundi ang tatay ni Bongbong Marcos. Pinalayas natin sila. Subalit, noong 2022, tayo ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon sapagkat iniisip natin ang kanyang intensyon ay i-redeem ang pangalan ng kanilang pamilya. 2022, binigyan natin siya ng pagkakataon. Subalit tayo ay nabudol. Akala natin ang kanyang gagawin ay i-redeem ang pangalan ng kanilang pamilya. Subalit ngayon natin napapagtanto na siya ay naghihiganti sa mga mamamayang Pilipino sa ginawa ng mamamayang Pilipino sa kanila noong 1986. Subalit naniniwala ako na kung noong 1986 ang mga Pilipino ay nagkaisa, at ako, sinasabi ko nga, mapalad ako sapagkat sa buhay ko, 2 Marcos ang nakita ko na palalayasin ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Mga mahal kong kababayan, ang nangangas lang na makipaglaban, ang nangangas pagtagumpay. Kung walang kikilos, ay sino ang kikilos? At kung hindi tayo, ay sino? At kung kailan tayo kikilos? Hindi ba ngayon? Ito na ang pagkakataon natin upang tayo magkaisa, ipaglaban natin ang ating karapatan. Mga mahal kong kababayan, we are the Filipino people. We have the numbers. And let us convert that numbers into power. And that is the people power. Mga kababayan ko,
Tanaw na natin ang tagumpay. Huwag tayong titigil sa pakikipaglaban. Sapagkat na nakikita na natin ang katarungan upang mapanagot ang mga walang iyang magnanakaw at mandarambong sa kabanang bayan. So inuulit ko, mga mahal kong kababayan, patuloy tayong magkaisa. Patuloy tayong makipaglaban. Sapagkat nasa ating mga kamay ang ikatatagumpay ng ating pakikipaglaban. Hindi na po ako magpapakahaba at bago ako magtapos ng aking sasabihin, sabayan nyo lamang ako. 3 salita. Ito po. 1, 2, 3. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, mga kasama, walang bibitiw.